Punta tayo dun sa laying stage. So, magpapaitlog na tayo ng pugo. Doon na tayo kikita. So, pag na pure laying mas muna siya, ang kakainin niya is 22 kilos per day per 1,000 eggs. Nakakulong siya sa laying cage, which is kung saan siya pinalaki, yung growing stage, doon na rin siya. Same quantity, ganun na rin siya kadami sa laying stage. Ang water niya is ad libitum, meaning dapat laging meron. Yung painuman namin is 4 inches na PVC pipe. Yung iba, sabi nila, pwede ba kawayan o pwede. Na-underestimate nila na 2 inches, 3 inches lang yung PVC na binibili nila. Akala nila, malihina ng minimum pugo. Pero pagdating ng pugo, naglalagay pa sila ng inumin sa ating gabi. O kaya kung hindi ba nila lalagyan, kasi ang importante nating malaman dito, yung nagiging cost ng pagbagsak ng production. Tutusin, talagang sobrang selan ng pagpaitlog ng pugo. Anything na nag-iitlog naman is maselan. Manok, pugo, maselan yan. Talagang mo-monitor mo yan. Unang-una nagiging cost ng pagbagsak ng production, nagpalit ng feeds. Nagpalit ng brand ng feeds. Number 2, hindi ka nagpalit ng brand ng feeds, pero nagpalit ng bago ng formulation yung feeds. Ano yung ibig sabihin ko? Yung mga commercial feeds, sabihin na natin, admit it, commercial yan. Kailan yan? Income. So, minsan dumadating raw materials basa, titimplahin nila o kaya kulang sa raw materials, papalitan nila lang sa materials. So, maiiba na yung formulation, which is dapat 21% CP sa laying stage, 21% crude protein. Sa manok is 18, mababaguhan ng pugo. That's 2. Naubusan ng tubig. 90% ng itlog natin is tubig. So, kailangan hindi talaga sila maubusan. Anong oras sila naubusan? Mostly. Madaling araw. Maglalagay ka ng tubig. Dapat may tubig pa. From 4 p.m. ng hapon, maglalagay ka ng tubig. So, pag di 4 yung painuman mo, yung kanina sinasabi ko, aabutin yun hanggang alas 5 ng umaga o alas 6. So, dapat wag mo ubusan ng tubig. So, pang-apat, yung bisita. Ang pugo nangingitlog from 2 p.m. hanggang 10. So, dapat ang visitor mo is sa morning lang. 7, 6 a.m. hanggang 12. So, hindi na dapat doon. Pag nawagpasan, hindi ka na pwede magbisita. So, yun. Stress kasi sa kanila yon pag may bisita. So, dapat umaga talaga yung bisita. O kaya, better, hindi na lang magbisita. Next na nagiging cause ng pagbagsak ng production is na brownout. So, sa gabi, kumakain sila, kailangan nilang uminom at kumain. Pag nag-brownout, hindi sila makakain. Eventually, after 2 to 3 days, babagsak na yung production. So, yun. It's importante rin na ma-maintain na may ilaw sila sa gabi. Ang lighting program namin is 24 hours. Bago dumilim, bubuhay na namin yung ilaw. Pag liwanag sa umaga, tsaka pa lang namin papatayin. Once na nag-start ka ng pugo, hindi mo sila pwedeng ilipat. So, meron kami mga cases, mga racer namin, nag-i-start sila mag-quail sa subdivision. Since yung startup, ayaw nila, hindi pa sila makapag-venture doon sa kanilang farm, sa kanilang agri-lot. So, discourage namin sila. 1 to 2,000 heads, pwede na daw yon. So, ang nangyayari, pag nareklamo sila, magtatawag sila sa amin at ililipat nila kung pwede daw ilipat sa ibang area. Once na nag-start na mag-lay ang quail, hindi na siya pwedeng ilipat. That's stress. So, pag na-stress, babagsak ang production, matagal mo mapabalik ulit sa mataas. Susunod na dahilan is masamang panahon. So, sudden change ng temperature. Sabi sa amin, yung customer namin, taga Baguio, pwede daw ba magpugo doon? Sabi ko, pwede. Basta consistent. Consistent yung temperature. Hindi siya nalalamigan, hindi siya naiinitan. Kung malamig, laging malamig. Kung mainit, laging mainit. Hindi sudden change. Hindi siya pabago-bago. Ang nagiging effect nun is sipon, which is coryza. Napakadali naman ma-detect. Pag nagpakain ka, nagluluha-luha yung mata nun. Normally, pag nagluluha siya at nagpakain ka lagay ka sa pakainan nila, tutuka sila, makikita mo yung feeds didikit dun sa may parang nostrils nila, dito sa may mata. And then, nakikita mo, nandun na yung feeds. Doon na yung symptoms ng may sipon sila. So, ang ginagawa natin doon, antibiotic, double dose natin yung antibiotic, which is kung ano yung antibiotic na ginagamit sa manok, yun din yung ginagamit sa pugo. Yun yung malalang coryza, yun na may mga maga-magana dito. Yun, kinakalo namin yun, tinatanggal namin yun. Pero dadating ka sa point na gano'n pag pinabayaan mo na yung pugo. So yun yung mga ilang dahilan
na nagiging cause ng pagbagsak ng production. Kasi ang main purpose natin dito is mapaitlog yung pugo sa mataas na production para kumita ka sa mahabang panahon. So yung breed namin, yun yung ginagawa namin, mataas ang production sa mahabang panahon. Hindi yung mataas sa production, 90 or 95 o sabihin na natin 98%, pero short period of time, 6-7 months. Ang gusto natin, 10 to 12 months. Pero ilan lang yung sa factor kung bakit mapapataas natin ang production. Unang-una, katulad ng sinabi ko, is yung breed. Importante, sa reliable source kayo kumuha para maganda ang production. Pangalawa, yung pinag-uusapan natin ngayon is yung management. Yung management na yung dinidiscuss ko ngayon. Pangatlo is yung housing. Yung housing kailangan maganda at maayos. Ang housing dapat screen paikot ang housing, tapos meron siya mga roll-up na tabing. Bakit kailangan roll-up? Pag summer yan, nakataas. Pero pag umulat, medyo malamig, nakababa ang mga tabing. Kasi since screen lang yan, maa-adjust namin. Sabi na nila, bakit hindi nyo semento na lang, pader, o kaya hindi na lang kawayan? Sabi ko, pag kaya na sinemento mo at uminit, wala ka nang magagawa. Ngayon, sa mga malalamig na lugar, ang ginagawa namin, medyo, kasi yung 4x8 feet na linkage namin, ang ginagawa namin, actually, ang spacing nun dapat is 1 meter paikot. Pero ang ginagawa namin, pag malamig ang lugar, medyo dinidikit-dikit namin para mag-conduct ng body heat. Pero pag mainit yung lugar, medyo nilalaki lalo namin yung space. Gumagawa lang kami ng paraan kasi hindi naman natin kayang kontrolin ang temperature, not unless i-aircon natin yung building natin, which is hindi naman feasible. So, meron tayong mga possible ways na pwedeng gawin para makontrol yung temperature. So, yun yung mga kailangan nating, yun yung mga kailangang factor na sinasabi ko para kumita ka sa quail egg production. Isa pa, feeds. Kailangan magandang quality ng feeds at maganda ang quality at maganda ang service. I mean, tama ang oras ng delivery, hindi sila nadidelay o kaya tuloy-tuloy na ano. At pinakapahuling factor is yung recording. Diyan na pumapasok yung fashion eh. Yung record mo yung lahat ng expenses mo and lahat ng income. Minsan, pag nag-deliver kami ng quail, kagaya nung dati, yung experience ng partner ko, nag-deliver siya ng quail everyday. Kasi tumatawag everyday yung customer. Tuwan-tuwa siya everyday na bebenta niya yung quail. Pero hindi niya nare-realize na yung binebenta niya yung quail everyday, yung expenses niya pagpapadala doon at saka pag-uwi, ay kinakain na yung income niya. Tapos minsan, pag nag-deliver siya, kakain pa sa fast food. So, halos wala na talaga matitira. Samantala, ang shelf life ng itlog is 20 days. 20 days ang shelf life. So, ideally, 1 week yan sa farm. Sa dealer, 1 week yan sa end user. So, hindi siya masisira. 20 days is good pa, okay pa siya. Pero hindi na siya umaabot doon kasi nga 1 week pa lang nadi-deliver na namin. Pero actually, ang gusto ng customer namin, kasi ang nangyayari, pag nag-deliver kami na, let's say, schedule namin is Monday ang delivery, nauubos na yan by Wednesday pa lang. Gusto nila, tatawagan nila kami para makapag-deliver kami. So, ang di-deliver lang namin is 2 days na production namin. So, why kami magdi-deliver ng 2 days, pwede namang weekly delivery. Less expenses, mas maganda yung income. Marami kami mga farm visit. Pag nag-farm visit sa amin at tinanong ang income, medyo alam namin hindi na magiging successful yun. Ang dapat, pag tinanong mo kung paano alagaan ang pugo. Yun ang first question eh. Paano mo alagaan ang pugo? Hindi kung paano kikita sa pugo. Dadating yung income. Dadating yun. Pero kailangan ma-manage mo muna ng mahusay yung pugo.